Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako po si Ramil, 20 years old. Criminology student sa isang probinsya dito sa Luzon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero sana pag narinig ng iba, makuha nila hindi lang yung kilig, kundi pati yung katotohanan na kahit sa mga kursong brusko at macho, may lugar pa rin para sa kakaibang pagmamahalan. Unang taon ko noong kursong criminology, bagong salta lang ako sa probinsya. Galing sa bayan, kaya medyo mailap ako sa mga kaklase. Pero sa unang araw ng klase, may isang agad na tumatak sa akin. Si Jonas. Matangkad, moreno, matipuno, tipikal na probinsyanong brusko. Halata sa tindig niya na sanay sa bukid at trabaho. Hindi siya madaldal pero pag ngumiti, parang nagiging maliwanag ang buong kwarto. Noong una, wala lang. Pero nung nagkaroon kami ng buddy system sa klase, para may kapartner ka lagi sa training at drills, siya agad ang napunta sa akin. Pre, ako na lang sa'yo. Para hindi ka mailang. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Doon nagsimula ang lahat, Kuya Pam. Isang araw, pinapagawa kami ng instructor ng practice sa paggamit ng baton. Doon sa probinsya, tinatawag lang naming batuta. Hawak-hawak ni Jonas ang hawakan ng kahoy habang nagtuturo siya sa akin. Ganito Ramil, huwag kang matigas. Dapat may lambot din ang galaw mo para kontrolado mo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong napangiti. Ikaw na talaga. Ang galing mo humawak ng batuta. Nagkatawanan kami, pero habang humahaba ang training, hindi ko maiwasan na maramdaman yung init ng palad niya sa kamay ko habang ginagabayan ako. Para bang hindi lang batuta ang hawak ko, kundi ang pulso ng isang kakaibang damdamin na unti-unti nang nabubuo. Pagkatapos ng training, sabay kami lagi sa locker room. Doon ko siya nakikitang pawis na pawis. Pinuhubad ang uniform at pinupunasan ang dibdib gamit ang tuwalya. Minsan habang nagpapalit siya, bigla niyang binato sa akin yung t-shirt niya. Pre, amuyin mo nga. Pawis na pawis o mabango pa rin? Ano ka ba? Sagot ko. Pero tinulak niya sa ilong ko yung damit. Amoy pawis. Amoy araw. Pero sa di ko maipaliwanag na dahilan, gusto kong huminga ng mas malalim. Tawa siya ng tawa. Ako naman nagtatago ng init ng nararamdaman. Dumating ang pagkakataon na nagkaroon kami ng overnight survival training. Dapat 2-2 ang magkakamping. Siyempre si Jonas ang kapartner ko. Nag-set up kami ng maliit na kubo
gawa sa trapal at kawayan. Maliit lang, masikip. Habang nakahiga kami, ramdam ko yung init ng katawan niya sa tabi ko. Pre, bulong niya. Huwag ka ngang masyadong dikit. Baka mainitan ka. Saan ako hihiga? Ang sikip kaya. Sagot ko naman. Dito ka na lang sa tabi sa akin. Sabay tawa. Pero hindi niya inalis ang braso niyang nakapatong sa balikat ko. Noong gabing iyon halos hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lamok o sikip ng kubo, kundi dahil sa kaba ng dibdib ko. Isang beses nagpa-practice kami ng arresting technique. Kailangan iposisyon ang partner at lagyan ng posas. Pre, ikaw muna ang susubok, sabi ng instructor. Ako ang pumila kay Jonas. Pinaharap ko siya sa pader. Nilagay ang kamay niya sa likod. Pero ang problema, nanginginig ako. Relax ka lang, Ramil. Bulong niya. Higpitan mo pa. Dapat ramdaman ko na kontrolado mo ako. Hindi ko alam kung bakit nangingiti siya habang sinasabi iyon. At ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may ibang init akong nararamdaman sa eksenang iyon. Unang beses naming humawak ng baril. Kinakabahan ako. Nanginginig ang kamay. Kaya lumapit si Jonas sa likod ko. Inalalayan ang hawak ko sa baril. Ganito, steady lang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Pagputok ng baril, parang huminto ang mundo. Hindi dahil sa lakas ng tunog, kundi dahil sa hininga niya na nararamdaman kong dumadampi sa batok ko. Dumating ang araw na hindi ko na kayang itago. Nasa kantin kami kumakain ng pansit canton. Tahimik siya. Tinanong ko, Pre, seryoso ba yung mga biro mo? tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Hindi lahat ng biro ay biro. Yung iba, clue. Natahimik ako, Kuya Pam. Sa kanya dinugtungan. Gusto kita, Ramil. Hindi lang buddy. Hindi lang kaklase. Gusto kita. Para akong natulala, Kuya Pam. Ilang segundo akong hindi nakasagot. Pero nang ngumiti siya, bigla kong nasabi, Loko ka. Kasi gusto rin kita. simula noon, hindi na biro ang mga tinginan, hawakan at tawanan namin. Naging totoo na. Hindi man kami lantaran sa iba, pero alam namin sa isa't isa kung gaano kahalaga ang relasyon na iyon. At oo, hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang batuta. Hindi lang yung gamit sa training, kundi yung simbolo ng pagmamahalan na nagsimula sa biruan, sa pawis, sa sikip ng kubo hanggang sa pag-amin. Alam kong medyo naughty pakinggan ang pamagat ng kwento ko. Pero para sa akin, ang batuta ko ay hindi lang tungkol sa training baton. Simbolo ito ng tiwala, ng tibay, ng koneksyon naming dalawa. Oo, green-minded ang dating sa iba. Pero para sa akin, ito ang pinaka-wholesome at pinakatapat na pagmamahalan na naranasan ko.
Kuya Pam, hanggang dito na lang ang kwento ko. At sana'y maibigan ito ng mga avid listeners mo. Lubos na gumagalang, Ramil. Alright, at doon na nga nagtatapos ang napakaganda at nakakakilig na kwento ni Ramil. Alright, grabe mga bes, ang init ng kwento na ito. Pero kung titignan natin, hindi lang siya tungkol sa naughty moments, kundi tungkol din sa tiwala at respeto ng dalawang tao. Kahit na nasa kursong criminology sila, na parang puro brusko at macho, may espasyo pa rin para sa pagmamahalan at pagiging totoo. Oy, nakakilig. Okay? Kung tutuusin, hindi biro ang mag-open up ng ganitong klaseng relasyon. Lalo na sa isang environment na puno ng expectations at pressure. Pero kita nyo naman, si Ramil at si Jonas, nagawa nilang ipaglaban yung nararamdaman nila. Kahit nagsimula lang sa mga biruan at training drills. Diba? Nakakatuwa. At oo, nakakakilig, nakaka-green-minded yung ibang eksena. Aminin natin. Pero sa dulo, ito ay kwento ng dalawang pusong nagkasundo. Kaya tandaan natin mga bes, mga kapampam, minsan hindi lang bala o baton ang ginagamit para hulihin ang isang tao. Minsan, puso ang pusang nagpapaposas. Wow, big words! So hanggang dito na nga lang ang ating kwentuhan at sana'y nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo nga ang ating kwento for today, paki-like ang video, i-share sa inyong mga social media accounts, okay? Then sa mga bago pa na hindi pa nakapag-subscribe sa mga viewers natin, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. At ito muli ang inyong Kuya Pam, at dito sa channel na ito, ang bawat kwento ng pag-ibig ay may boses at espasyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat at magmahal ng totoo. Hanggang sa muli, ito ang Dear Kuya Pam. God bless us all. Mwah!